Sige, so attorney, you were saying po kanina kaninyo, naputol po tayo doon, yung ang issue nga ho dito, yung bang impormasyon kung saan talaga manggagaling ano ho, kasi nga ngayon dahil doon sa sa paglalabas po ng balitang ito over the weekend, ang Mm. dami kaagad pong mga kung ano-anong nanganak na istorya po dito, attorney. Oo nga eh. At kung babalikan ko po yung mismong interview ni Kabuts na Demonia, sabi niya, I have it on credible information ba? Kumbaga, may nagsabi sa kanya, hindi na nakita niya yung warrant. Kaya, posible pong meron, posibleng wala, kumbaga. Pero ang pinangahawakan niya ay hearsay information. Kung ano't ano man, sabi namin, huwag na tayong mag-speculate pa kung may lalabas ba o wala. Kasi para sa amin, meron yan. Ang tanong na lang ay kailan. Kaya po, siguro, magandang pagkakataon ito na pag-usapan yung mechanic ng paghuli. Kaya maganda yung maganda po yung may reaction yung Senate, kailan nila ipapahuli after, wag daw sa loob ng Senado. Mm. Nagsabi naman yung executive secretary, i-extradition namin. Kaya ngayon pa lang, medyo nagkakaroon na ng talas-tasan tungkol dyan para pag dumating na yung mismo, konti na lang yung tanong o konti na lang yung diskurso. Yun na nga, kasi marami tayong tanong diyan, attorney, 'no. Unahin ko muna yung sinasabi po ninyo, yung papaano yung magiging proseso na ang sabi po ninyo sa inyong pahayag sa inyong social media, ito po ay kung maaaresto siya ay maaring through surrender at hindi po extradition. Tama po? Paki-explain po yun sa amin, attorney. Mm. Yan ay ayon dun sa mga batas. Actually, Mm. dalawang batas sa Crimes Against Humanity. So, dalawa lang naman yan, Rome Statute at saka RA 9851 ng Pilipinas. Consistent sila pareho na yung proseso ay ang tawag ay surrender to the ICC, surrender to the court. Yung extradition, kaya lang naman po napunta sa ating mga sa national agenda, ay dahil recently naglabas yung Supreme Court ng patakaran tuntutan. Nag-connect ang mga tao, A and B. Sabi na, yung extradition, para kay Bato. Palagi ko po hindi, dahil yung extradition rules na nilabas ay matagal na yung iniisip, matagal na yung sa plano. At nagkataon lang siguro yung timing. Pero kung ano man, ang extradition din ay tungkol sa pagpasa ng isang tao from one state to another. So, meron pong requesting country. At ang pinaka-concept po niyan, may foreign warrant, may foreign law. So, ng isang bansa. Pero hindi siya, dun pa lang hindi na katulad ng ICC. Dahil ang ICC po ay international law, international court. Magkaiba po yan dahil sa international court, tumali tayo dyan at kumbaga nagpasakop doon sa batas ng Rome Statute. Kumbaga, basketball, sabi ko nga, NBA, foreign, foreign, ano ba to? Ano bang NBA? Entity. Foreign entity, foreign koponan, gano'n. At yung pong FIBA ay international at sumali tayo doon. Kaya kapag tinatawag tayo ng FIBA, pupunta tayo. Pero pag ang nila, tinatawag ng NBA, sino kayo? Kaya dadaan kumbaga ng CBA. Kaya yung extradition po, dadaan ng local court dapat. Opo, opo. Sige, so kasi nga po yung po nangyari kay dating Pangulong Duterte, oo, sa ngayon po na sitwasyon, ito ho ay ano lamang theoretical, sa sitwasyon po ni Senator Bato, hindi na pwedeng yun ang pagdaanan po na pamamaraan, yung bigla na lang siyang aarestuhin at isasakay ng eroplano. Yung pong arrest, yung process of arrest, medyo nasunod, may irregularity din sa proseso ni Duterte kung ayon sa Rome Statute. Dapat po hinarap siya sa local court. Ito Yes. yung pinagtatanungan niya na Article 59 ng Rome Statute. Pero sa harap ng local court, ang tanong sa kanya ay similar dun sa tanong ng mga judges dun sa ICC nung initial appearance. Nalala niyo po yun, tinanong nga, anong birthday mo, anong pangalan ng magulang mo, gano'n. One, to determine identity. Two, to check if he's okay. Tinanong siya, actually, si Duterte nun, okay ka lang ba? May nangyari bang rights violation?
ano yung proseso ng pag-aresto. And then thirdly, sasabihin na kung gusto mong mag-interim release, mag-apply, okay lang din. So they have to tell him about the remedy. That's all. Sa extradition kasi, kaya doon kami medyo nag-iisip pa, mas mahaba ang proseso kasi you have to prove the law. And that the law applies also to the Philippines, that it is a extraditable offense. You can even question the jurisdiction in a way of the court. Doon sa proseso sa Rome Statute, wala na pong ganon. You can only question the jurisdiction of the ICC, kumbaga, in the ICC, not in a Philippine court. Opo. Sige po. So, siguro ho naman, ito po ay wala pang kumpirmasyon from ICC. So, siguro pag dumating na yung pakakataon, we will cross the bridge, ika nga, when we get there, kapag po nandidiyan na yan. Kasi ang inyo pong sinasabi, attorney, hindi yan, di ba? Kung hindi yan, meron ba? Ang tanong lang dyan, kailan ba ito ilalabas? Kasi po, kayo na kasi siguro, attorney, na meron at meron lalabas na arrest warrant coming from ICC against the senator. Yes po, dahil tinuturing na siya or nakikita na siyang co-perpetrator. At mismo, Senator De La Rosa ang nagsabi na umamin, di ba, na may nag-chismis. Pinadalahan ang sabon. Diba to? Umamin si Senator De La Rosa na parang may nag-email kasi hindi namin pinansin. Opo. So, nagkataon kahit paano sa kanyang parte. Kaya nga ngayon ang paghihimok namin, mag-cooperate na lang po siya dun sa investigation bago pa ma-public or bago pa siya ma-issuehan kung sa kasali ng warrant para it shows the state and its part. Sige po. Kailan po ang simula naman po nito pong proseso po ni dating Pangulong Duterte, ito pong pagbabasa sa kanya, itong confirmation po of charges? Alagay ko po sa susunod na taon kung magkaroon niya fit to stand trial. Manungtid, ilagay ko lang yung timeline kasi nung 5, natanggap, kumbaga, submitted sa resolution yung issue ng fitness to stand trial. Nakatanggap dapat ng ICC yung mga comments ng prosecution, defense, at saka ng victim. Kasi yung report ng mga doktor, ng mga experts, natanggap naman October 31. So ngayon, hawak ng judges at pagpapasyahan nila. Sabi nga nung isang dating judge, it could take them 2 weeks. Ngayon nga, mag-1 week na halos. So maybe 2 weeks to decide. Ang problema, break ng ICC sa parang December 12 hanggang January 5. Kaya, ever, pagpasyahan nila, sabi nila, yes, fit to stand trial, ang hearing next year na. Opo. Kaya, pinilip po yung huling yung huling ganyan, nag-decide ang judges. Ito lang example, sa Eid case. Example, December 15 nilabas ang decision. Sinet ang susunod na hearing ng January 29. Opo. Kaya posibleng ganun kabilis, depende yan sa kung handa na tayo din sa confirmation of charges. Opo, okay. Sige, so mauna muna ho yung kung siya ba ay fit to stand trial. That's going to be the first decision. And then yung scheduling po noong pong desisyon kung talaga pang may basihan itong demandang ito. Ganun po yun, attorney, no? So yung pagbasa at pag-discuss yung sakdal. Opo. Medyo kakaiba sa ganun, may process pa, di ba? Binabasahan na lang. Yung of charges, pagkakataon din sa kabila, sa defense, na i-contest pa yung charges. Opo. Confirmation of charges. Kakaiba ito doon sa pag-establish ng probable cause naman. Opo. Pero sa ngayon, sabi nga namin, nabaliktad ang proseso, yung sa warrant, meron ng quote-unquote probable cause or reasonable grounds to believe that he committed crimes against humanity. Okay, sige po. Attorney Conti, salamat sa inyo pong panahon at muli kami makikibalita. Salamat at ingat po sa lahat. Thank you. Attorney Cristina Conti ang isa po sa mga assistant to counsel na mga biktima nga po ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!